Marami na tayong naririnig na mga predictions dito sa mundo ng crypto na parang imposible. Pero teka, paano kung sabihin ko sa'yo na may nagsasabi na si XRP ay posibleng umabot daw sa presyo na $1,000 o $1,000 kada isa ngayong taong 2025? Oo, tama po ang narinig ninyo. $1,000 or $1,000. Ayon po ito sa isang kilalang figure sa industriya ng crypto na si Ginoong Jake Claver mula po sa Digital Ascension Group. Pero syempre, hindi po sapat ang hype lamang. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin kung bakit may nagsasabi na posible ito. Anong mga dahilan at ano ang ginagawa mismo ni Ripple para mas mapalapit ang pangarap na ito sa katotohanan. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit po sinasabi ni Ginoong Jake Claver na posible ang $1,000 para kay XRP? Ayon po kay Ginoong Jake Claver na isang director sa Digital Ascension Group, ay may logical na basihan kung bakit hindi imposible ang 4 na digit sa presyo ni XRP. Hindi po ito basta prediction lang na galing sa haka-haka. Ayon sa kanya ay kung si XRP daw ay magiging global standard sa mga cross-border payments at financial settlements, ay hindi lang posible. Hindi po posible ang mataas na presyo, kundi magiging requirement ito. Ang ibig sabihin nito ay kailangan ni XRP na tumaas ang kanyang presyo kung gusto nitong makipagsabayan sa mga global institutions sa pag-transfer ng trillions of dollars na halaga ng pera mula bansa patungo sa ibang bansa. Dahil kung mababa po ang presyo ng XRP habang ginagamit siya bilang utility token, ay kakailanganin ng napakaraming XRP para magproseso or maproseso ang malaking halaga. Mas maraming volume, mas malaki ang risk at friction. Ngayon ay paano naman po magiging posible ito sa punto ng liquidity? Ipinaliwanag po ni Ginoong Claver na para kay XRP na magamit sa global liquidity management ay kailangan itong magkaroon ng mas mataas na halaga para makasabay sa laki ng galaw ng pera sa buong mundo. Kung sa XRP po ay ginagamit ng mga bangko or institution para ilipat ang trillion dollars sa pagitan ng mga bansa, ay hindi pwede na nasa mababang presyo lang ito. Kailangang mas mataas po ang halaga para mas kaunti ang XRP na kailangan para sa bawat transaction. Sa ganitong paraan ay mas magiging efficient po ang buong sistema. Halimbawa, kung kailangan mong maglipat ng $10 billion at ang presyo ni XRP ay nasa $1 lamang, ay kakailanganin mong gumamit ng 10 billion XRP. Pero kung ang presyo po ni XRP ay nasa $1,000, ay sapat na ang 10 million XRP para sa parehong halaga. Ang ganitong senaryo ay nagpapakita po ng kahalagahan ng mataas na presyo sa liquidity system. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ngayon ni Ripple para makamit ito? Habang abala ang ibang project sa marketing o hype, si Ripple naman ay tahimik pero seryosong binubuo ang isang malawak at matatag na financial ecosystem. Hindi na lamang po siya tumutok sa simpleng payments. Ngayon ay meron na silang sariling crypto exchange, broker deal at saka custody firm. Hindi lang yan. Si Ripple ay may mga matitibay na partnership sa mga global financial giants tulad po ni na SBI Holdings, Santander at saka R3. Ibig sabihin ay hindi lang mga small-time players ang kadil nila, kundi mga institution na may tunay na impluensya sa global banking system. Ang mahakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng ambisyon ni Ripple na maging infrastructure backbone
ng digital finance. Ngayon, totoo bang centralized si XRP gaya ng sinasabi ng iba? Marami pa ring nagsasabi na si XRP ay centralized dahil daw hawak ni Ripple ang malaking bahagi ng tokens. Pero ayon po ulit kay Ginoong Clover ay malayo ito sa katotohanan. Sinabi niya ng XRP Ledger ay mas decentralized kaysa sa iniisip ng karamihan. Oo, may validators si Ripple. Pero bukod po sa kanila ay may validators rin mula sa mga universidad, bangko at iba pang independent na institution. At saka take note, kahit ang mga regulators gaya ng SEC ay bahagi rin ng mas malawak na usapan sa validation. Kung ganito pala ang sistema ay posible talaga na si XRP ay paboran ng mga regulator sa hinarap dahil po sa decentralization through diversity ng network. Ngayon ay ano naman ang sinasabi nila tungkol sa paparating na taong 2026 or next year? Ayon po ulit kay Ginoong Clover ay maaring sa taong 2026 natin makita ang buong vision ni Ripple na unti-unting nagiging realidad or katotohanan. Sa tulong ng kanilang global licensing, solid partnerships at lumalawak na utility ni XRP ay malaki po ang posibilidad na ito na ang panahon kung kailan si XRP ay magiging ganap na bridge asset ng buong mundo. Ibig sabihin ay siya po ang magiging tulay ng iba't ibang financial systems mula sa isang bansa patungo sa iba. Sa panahon kung saan ang mga traditional na sistema ng pera ay medyo mabagal, mahal at masalimuot, ay malaking bagay ang pagkakaroon ng isang digital asset na tulad ni XRP na mabilis, scalable at posibleng mura. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, kung sakaling totoo nga ang prediction na ito at umabot sa XRP sa presyong $1,000, ay napakalaking epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy investors. Lalo na kung ikaw ay matagal nang nag-hold o isang XRP hodler, maaari pong tumaas ang value ng iyong portfolio ng libo-libo or milyong-milyon, depende sa laki ng hawak mo. Pero syempre ay hindi po ito guaranteed. Ang ganitong klaseng prediction ay nakadepende po sa napakaraming factors gaya po ng adoption, regulation at saka global market conditions. Kaya napakahalaga pa rin ng risk management at hindi po basta-basta sumasabay sa hype. Para naman po, para sa atin na naghahanap ng long-term investment sa crypto, ay si XRP ay pwedeng isa sa mga project na may matibay na utility, malawak na vision at active development. Hindi po siya tulad ng ibang coins na puro hype at walang tunay na use case. At bilang panghuli, para sa akin ay napaka-ambisyoso ng target na $1,000 para kay XRP. Pero kung titignan po natin ang trajectory ni Ripple sa mga nakaraang taon, ay makikita natin na hindi po ito imposible. Maingat silang gumagalaw, nagtatayo ng matibay na network at sinusunod ang mga regulasyon. Hindi man sigurado ang presyo pero malinaw na ang direksyon. Si XRP ay hindi lang basta altcoin. Siya po ay isang project na gustong baguhin kung paano po gumagana ang global finance. Kaya kung ikaw po ay isang crypto investor na naghahanap ng pangmatagalang halaga, dapat mo talagang pag-aralan ng mabuti si XRP. Hindi lang ito tungkol sa presyo, kundi sa posibilidad na maging bahagi ng global financial infrastructure sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.